Sobrang mahal na mahal mo pa rin ba siya? Hirap na hirap ka bang kalimutan ang mga masasayang nakaraan sa inyong dalawa? Patuloy ka pa rin bang naghahabol at kumakapit sa isang pag-asa na balikan ka niya? Kahit alam mong binitawan at pinalaya ka na niya, gaano ba kalalim ang sakit na nadarama nang niloko at iniwan ka niya? Hindi pa ba ito sapat upang magising ka sa katotohanan na ang relasyon niyong dalawa na pilit mong binuo ay wala na? At mahirapan ka ng ayusin pa. Tandaan mo, kung talagang mahal ka pa niya ay hindi mo na siya kailangang habulin pa. Dahil siya mismo ang babalik sa'yo at ang taong tunay na nagmamahal ay hindi ka kayang lukuhin, talikuran at lalo nang hindi ka kayang ipagpalit sa iba. Dahil ang mundo mo at mundo niya ay iisa. Sa tingin mo ba nakakatulong sa iyo at sa pagmumubuon mo ang isipin at hahabol ka sa kanya? Kung iniwan at binitiwan ka na niya, masakit man. Ngunit kailangan mong tanggapin ang katotohanan na lahat ng iyong nakaraan ay hanggang sa memories mo na lamang at hindi na muling makapiling at masilayan. Masakit man tanggapin, ngunit kailangang gawin ang paglimot sa mga alaala ng inyong nakaraan ay isang paraan sa pagpapalaya ng tuluyan sa sakit na nadarama na siya mismong dahilan ng iyong pagdurusa at paghihirap na nakamtan. Kung talagang mahal mo siya, palayain mo na. Nang sa ganon makamtan mo sa sarili ang tinawag nilang pagmamahal sa iyong sarili. Ang pagpapalaya mo sa kanya ay isang daan upang makamtan mo ang tunay na katiwasayan. Ang paglimot at pagtanggap ay kaakibat nito ang pagpapatawad. Ayon nga sa kasabihan, ang pagtanggap at pagpapatawad kasama na ang paglimot sa mga alaala ay tanging paraan upang tayo'y lumigaya. Tandaan mo, ang taong may puot sa kanyang puso ay hindi niya kailanman makakamtan ang tunay na kaligayahan. Isipin mo na lang na kaya may umaalis ay dahil may bagong darating na tunay na magmamahal at maaaring magbigay sa atin ng tunay na saya at ligaya. Kaya may nawawala dahil may bagong darating na mas okay. Nasaktan ka man, ang mahalaga, bumangon ka. Natuto ka mula dito at baunin mo ang aral na ito sa panibagong yugto ng buhay mo. Huwag matakot magmahal, basta alalay lang. Huwag ibuhos lahat. Magtira ka para sa sarili mo. Kung halimbawa naman, walang nagmamahal sa'yo sa palagay mo, hindi masama ang mahalin mo muna ang sarili mo. Alagaan mo ang sarili mo, magpaganda o magpagwapo. At siguraduhin handa ang kalusugan mo sa panibagong tao na susubok sa'yo. Iniwan ka man at sinaktan ang iyong nakaraan, ipakita mo sa kanya at sa mga tao na buo ka pa rin at hindi apektado. Nang sa ganon, maisip niya at ng mga tao na hindi ikaw ang nawalan, kundi ang taong nanakit sa'yo at nang iwan. Kasabay ng pagmamahal sa sarili at pagpupursige ay ang pagkamit ng minimithing tagumpay. Ang paglimot sa mga alaala ay hindi mo naman kinakailangan na binibigla. Ang mahalaga, matuto kang umiti sa kabila ng bighati. Sabay sa daloy ng panahon, matuto kang bumangon. Masyado ka ng durog. Kaya kung halimbawa balikan ka niya, huwag mo nang ibigay pa kung anong natitira sa'yo. Tandaan mo, hindi lahat ng bumabalik ay totoo. Maaaring bumalik lamang ito upang paasahin kang muli at sasaktan ulit sa huli. Maaring bumalik lamang siya dahil palpak ang ipinalit niya sa'yo.
Pero pag dumating ang panahon na mangangati ulit, ay iiwan ka ulit nito. Hindi masama ang magmahal ng paulit-ulit, basta lang maging mapagmatsyag at wais. Basta itanim sa damdamin at isip na kung sakaling lukuhin ka ulit, huwag magdalawang isip na pakawalan ito at huwag nang kumapit sa basag na pag-ibig. Dahil pag ito'y pinilit, lalo ka lang masugatan. Huwag mong pigilan na umiyak. Ilabas mo lang ang sakit, ang hapdi at sa loobing kinikimkim. Hindi ibig sabihin na pag iniwan ka, ay hindi ka na kamahal-mahal. Dahil hindi ka naman ikaw ang may pagkukulang. Sadya lang talagang makati siya at hindi marunong makontento sa kung anong meron ka. Sa mga panahon ngayon na ika'y nag-iisa, huwag kalimutan maging abala at panatilihing busy ang sarili at patunayan na kaya mo ito kahit na nag-iisa. Piliting iwaksi sa isipan ang mapait na nakaraan at huwag hayaang lamunin ka ng kalungkutan. Patuloy na lumaban sa buhay at iwasang magmukmuk sa bahay. Lumabas kasama ang mga kaibigan nang sa ganun, maibaling sa iba ang atensyon. Alam nating lahat na hindi madali ang mag-move on, lalo na kung ito'y sariwa pa sa puso at isipan. Ngunit laging tandaan na walang ibang makakatulong sa'yo, kundi sarili mo mismo upang bumangon mula sa pagkakadapa. Imbis na isipin ang matamis at masayang alaala ninyong dalawa, bakit hindi mo subukang itanim sa puso at isip ang pagtataksil at panlalamig niya, kasama na rito ang mga panahong niloko at sinaktan kanya. Nang sa ganon, mabilis kang makalimot sa kanya at makabangon nang mas maaga at mapabilis mo ang iyong recovery sa iyong sarili. Sa mga panahong binitiwan kanya ay sapat na para isipin mong wala ka ng halaga sa kanya. Kaya tama na ang mga pagpakatanga sa isang pagmamahal na iba ang sinisinta. Sa isang taong mapanloko at mapang-abuso ay hindi nararapat sa kanya. Nabigyan mo siya ng panahon at pag-ibig mo. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng ibang tao para lumigaya. Nasa iyo iyon kung paano mo dalhin ang sarili sa paraang alam mo kung paano sumaya at lumigaya. Alalahanin mo palagi na mas masarap magmahal basta nasusuklian ng tama at syempre, yung tunay at tapat, yung pagmamahal na galing sa puso, hindi galing sa utak. Kaya naman huwag ipagsiksikan ang sarili sa taong hindi ka naman tunay na minahal. Sa mga taong naghahangad ng tunay at wagas na pagmamahal, huwag magmadali, maging mapanuri at huwag atat. Nasunggaban kung sino-sino man yan na nagpaparamdam. Dahil hindi lahat ng nagpaparamdam ay tunay. Huwag magpaniwala sa matatamis na dila. Dahil minsan, kung gaano katamis sa umpisa, ganun din kapait ang resulta. Basta hindi mo ito idaan sa maayos na proseso at wagas na pamamaraan. Masarap magmahal ng taong minahal ka. Ika nga nila, aanhin mo ang taong nagsasabing mahal ka, ngunit di mo naman nakikita. At higit pang nakakakilig kung nadarama mo ito sa puso at hindi lang nakikita. Kung binibigay sa iyo ng buo ang pagmamahal niya na hindi mo malilimutan at maikumpara sa iba. Dahil sa paraang ipinakita at ipinadama niya, tiyak mong ibang-iba siya sa iba at tunay na wagas ang kanyang pagsinta.
Sa mga panahong nasaktan, nabigo at nilamon ka ng kalungkutan, nasubukan mo na bang umayaw ngunit ang puso mo'y patuloy na sumisigaw na mahal pa kita? Bakit mo ba ako sinaktan at ibinabaliwala? Bakit ikaw pa ang minahal ko samantalang marami naman dyan na nagkakagusto sa akin na higit pa sa'yo sa lahat ng aspeto? Parang gusto ko na talagang maniwala sa kasabihang love is blind. Pero hindi, kasi nakikita ko ang lahat sa kung sino ka at anong meron ka. Bakit ko ba paniwalaan ang kasabihang bulag ang pag-ibig? Gayong alam ko na minahal kita sa kung sino ka at hindi sa kung anong meron ka. Na misinterpret lang ba ito ng iba? Kasi para sa akin, love is not blind. Because I can see it, but I really don't mind. Siguro nga totoo ang sinasabi ng mga tao na pag nalaman ng karelasyon mo na buong buo ang pagmamahal mo at patay na patay ka rito, ay kadalasan lumalaki ang ulo at naging mapang-abuso dahil ramdam ng partner mo na secured siya sa'yo at malabong iiwan ka nito. Pero gusto ko lang malaman mo na tao din ako na marunong masaktan, mapagod sa isang relasyon na alam kong ako lang ang nagpapahalaga nito. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na matagal na akong nagtitimpi at lumalaban para dito. Para lang ipadama sa'yo na ako yung taong hindi ka basta-basta susukuan. Pero sana maintindihan mo na baka darating ang panahon na hindi ko na kakayanin pang kumapit at mapilitan akong bumitaw sa'yo. Dahil gaya ng sabi ko, tao lang din ako, marunong mapagod.